Magandang araw mga kaibigan. Ito, breaking news. Ang Senado nagsubmiti na, nag-comply na sa order ng Supreme Court na magbigay ng comment tungkol sa petisyon ni VP Sara na ipatigil yung impeachment trial laban sa kanya. Ito, GMA News, nga post 11 minutes ago. Sabi niya, look, in the manifestation ad cautelam in the Supreme Court, the Senate apologized for submitting a comment on the petition nullifying the impeachment proceeding against Vice President Sara Duterte. In the manifestation, it was promised that the Senate has the sole power in the impeachment trial, so out of caution and prudence that it will not comment on the petition for nullification of impeachment proceedings against Vice President Duterte. So ito, nai-attach dito yung nag-comply talaga ang Senado, nag-submit na. Yun lang, nag-ingat sila nga, yung manifestation ad cautelam. First time kong marinig itong So, itagalog natin sa manifestation ad cautelam sa Supreme Court, nagpa-excuse o nag-apologize ang Senado sa pagsusumiti ng comment sa petisyon na nagpapanolify sa impeachment proceedings laban kay VP Sara. Sa manifestation, isinaad ng Senado ang may sole power sa impeachment trial, kaya out of caution and prudence na hindi sila magkomento sa petisyon para sa nullification ng impeachment proceedings laban kay VP Sara. Ito, basahin ko lang ang portion ng manifestation ad cautelam. Sabi niya, Respondent Senate, which has the sole power to try and decide all cases of impeachment under the Constitution, cannot therefore possibly make a comment on the petition, and thus ask the Honorable Court that it be excused from submitting the comment required under the above said resolution. Respondent Senate further request that the manifestation ad cautelam be admitted in lieu of the requested comment and be considered as compliance with the en banc resolution dated February 25, 2025. Prayer. Accordingly, premises considered, Respondent Senate of the Philippines respectfully prays that the Honorable Court duly note and approve this manifestation ad cautelam and consider the same to be sufficient compliance with the en banc resolution dated February 25, 2025. Respectfully submitted, Pasay City or the City of Manila, March 5, 20. Office of the Senate Legal Counsel. Ayan. Maria S. Santana Cruz. Yun, pinirmahan ng abogado ng Senado. So, ulitin natin i-summarize natin. May en banc resolution ng Supreme Court, dinadirect niya ang Senado, and of course, pati ang House of Representatives, pati ang Office of the President through the Office of the Executive Secretary. So, tatlong partiyan. Dinirect na mag-submit ng comment doon sa petition ni VP Sara asking for TRO o inalify yung proceedings. Huwag nang ituloy. So ito na yung nag-submit na ang Senado.
manifestation ad cautelam, kailangan nakala na pwede ba huwag na lang kaming magkomento. Kasi kami naman ang mag-trial. We have the sole authority to try. So, ibig sabihin nito, bahala na ang Korte Suprema. Kung ang desisyon ng Korte Suprema null and void o kaya ay may nalabag na batas, hindi nasunod ang proseso, at ang desisyon ng Korte Suprema is hindi tutuloy ang trial, mag-issue ang Korte Suprema ng temporary restraining order, ang Senado, susunod na lang. Diba ganon ang ibig sabihin? Kaya, hindi na lang magko-comment ang Senado. So, ang alam ko naman, ang Kongreso, ang Kamara, ipinaubayan na nila sa Office of the Solicitor General na magbigay ng comment. Ipinasa doon. So, I don't know kung ang Solicitor General natin, kawawa na, ang dami ng trabaho, nakapag-submit na ng comment. Ang alam ko, 7 kaso na ito, 7 petition na naisampa laban sa Marcos administration. 2 sa PhilHealth. Isa yung dinidinig na nakatatlong oral argument na ito yung isinampa ni Senator Coco Pimentel at iba pa. Pangalawa yung kay Dr. Tony Liachon, PhilHealth issue din yun. Ano pa? 2, tungkol sa impeachment ni BP Sara. Isa, tungkol sa constitutionality ng GAA 2025. Yun, yung magkakaroon na ng oral argument April 1, 2, and 3. Isa, tungkol sa vloggers. And then, may isa pa, nakalimutan ko na yung isa. Yung petisyon tungkol sa executive clemency na grinant ng Office of the Executive Secretary kay former Mayor Iloilo Mayor Jed Mabilog. So, 7. Okay, so hintayin natin ang desisyon ng Supreme Court kung tanggapin niya yung manifestation ad cautelam ng Senado. Mga kaibigan, salamat sa inyong palaging panonood na nakakatulong kayo sa Tribong Talaandig dahil ang sweldo sa channel nito tinutulong natin sa tribo na mimigay tayo ng yero at pako para ma-repair ang sira-sirang bahay ng mga Talaandig. Panoorin niyo ang video na ito. Salamat sa pagsubaybay niyo sa ating mga vlogs. Karon na may diri sa Masimag, Barangay Tagbak, Bukidnon. So, muna ni ang ikaapat nga balay sa Masimag nga akong bisitahon. Ayo! Oh, dayon sa among balay nga busot. Oo, maing hapon. Hapon sad. Oo. Muna ni ang bolsot nimo nga balay. Nga wa na gid kayo, luwag na gid kayong bolsot. Luwag na gid na. So, gikan karon nag-ulan, so gisalod ra gid ang tubig. Oo. Makita silang sala. Nga nakasulod sa planggana ang nakuan nila kanang nasalod nga tubig. Ay bolsot na gyud kaayo ang ilang yero. Makita nga kuan na gyud kaayo. Luwag na kaayo ang bolsot. O kini gatulo-tulo pa gani ang tubig nga gikan sa atop. So kuan na gyud kaayo ang ilang yero. Bolsot na gyud. So karon nga nakita naman gid ang inyong balay nga bolsot na, mag-ready na mo og manguha na mo og kahoy kay naa na mi stock nga lansang pako plincent nga ihatag sa sama sa inyo nga nagkalisod sa inyong balay og tulo na. Oh. Og karon unsa ang imong ikasulti nga matagaan na ka og yero? Salamat gid sa
Ginoo sa dayon sa salamat po sa nagtan-aw. Oo. Dayon salamat po sa nag-sponsor ani nga kuan programa nga manghatag og sin kanang buslot na gyud iyang balay. Daghang gid salamat. Oo, sige, salamat. Sige.